Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po ka-coffee. Sa lahat po na nakaantabay sa atin, si Harry Roque. Ayan, nagpakita na naman. Sulpot-sulpot ito ka-coffee. Hindi nagpakita sa pagdinig ng House of Representatives pero online, yan, nagpapakita yan sa social media. Ang tanong, susuko ba itong si Harry Roque? Kasi naka-cite in contempt siya dyan sa House of Representatives. Ibig sabihin, dapat ang kustodiya niya nasa HOR. Pero nilinaw ni Harry Roque, hindi daw po siya pugante. Wala daw po siyang nilabag na batas. Pero may order sa kanya yung House of Representatives. Cited in contempt siya. Dapat na-judge siya sa House of Representatives. Sabi niya, hindi daw po siya susuko. Ayan, firm siya dito. Malinaw na malinaw, hindi daw po siya susuko until maglabas po ng ruling ang kanyang Korte Suprema dahil nagapila ito sa Korte Suprema. Sige, pakinggan natin ka-coffee itong video niya. Ay nako. So, anong tanong? Magpapa-aresto ba ako o hindi? Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po. Malinaw. In short, dahil ang tingin niya, power tripping, yung ginagawa ng mga mambabatas, yung quad committee na yan, so hindi siya magi-give in, hindi siya susuko dyan sa House of Representatives kahit na sinay siya in contempt. So, kine-question niya naman talaga itong House of Representatives. Mamaya, meron pa siyang sinasabi kasi ganti lang daw ito ni Speaker Martin Romualdez dahil siya daw po ang pinagbibintangan na nagpakalat ng pulburon video. Mamaya pag-usapan natin yan. Sinabi niya rin ka-coffee dito sa video na yan. So malinaw yan. Hindi siya susuko dahil nagkakaroon po ng power tripping dyan sa Quad Committee. So kumbaga, yung mga desisyon nito mga miyembro ng Quad Committee, abay hindi valid. Bakit mag-give in siya? Bakit nasusuko siya kung hindi naman valid yung magiging desisyon nitong Quad Committee? Hala, sige. Tingnan natin. Na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una. Aantayin ko. Narinig niyo yan? Haantayin niya yung desisyon ng Korte Suprema at hindi niya isusurrender ang kanyang kalayaan gaya ng nangyari ng una na nakulong siya ng 24 oras. Importante daw po sa kanya ang kanyang kalayaan. One more para malinaw. Iwala po kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po ay nagpakulong dahil di umano, di-disrespect ko raw ang Kongreso. Ang Kongreso. May karapatan ba? O valid ba? Katanggap-tanggap ba na yung resource person, in this case si Harry Roque, ang mag-interpret kung legal o illegal ang isang order? Di ba dapat ang korte yan? Pero siya na ang tumukoy. Siya na ang nagdesisyon na yung desisyon na yan, ng committee na yan, ng Quad Committee, illegal. Siya na mismo ang nagdesisyon. Pwede ba yun? Ang resource person ang nag-desisyon at ang nag-i-interpret. Alam ko, nag-i-interpret ng batas ay dapat ay korte. Di ba? Bakit si Harry Roque nag-decision dito na sobrahan na naman natin ito sa talino? So sigurado na siya na illegal daw po itong naging desisyon ng Quad Committee kaya hindi siya mag-give in. Hindi siya susuko. Hindi niya ibibigay, susurrender ang kanyang kalayaan dahil importante daw po yan at aantayin niya ang ruling ng Korte Suprema. Sige, balik tayo, rewind tayo ka-coffee doon sa sinasabi niyang dahilan. Bakit daw siya ay napag-iinitan? Kasi nagdadrama ito ka-coffee dahil mag-isa lang daw siya. Wala daw siyang kakampi. O nasaan si Sara? Nasaan si Inday Sara Duterte? Nasaan si Digong? Yan ang pinagtatanggol mo Bakit hindi ka matulungan ngayon? Mag-isa lang daw siya ngayon. Ordinaryo lang daw siya. Mag-isa laban daw sa mga mayayaman na politiko na congressman, congresswoman dyan po sa House of Representatives at pinsan pa raw po ng presidente ang speaker. Yan daw po ang kanyang mga kinakaharap at mag-isa lang daw siya. Pareha sila ng narrative dito ni Inday Sara Duterte. Yan din ang narrative ni Inday nang humarap siya
sa House of Representatives. Hindi niya sinama yung mga USECs niya. Hindi niya sinama yung mga official niya. Mag-isa lang siyang umupo at binastos itong mga miyembro ng HOR. Sige, balik tayo dito ka Coffee. Bakit pinag-iinitan daw siya? May mga teorya na naman dito si Harry Roque. Sariling teorya niya. Sige, play natin itong video. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour. Siguro alam niyo. Daming tao maingay Naaresto na naman ako ng Kongreso. Alam niyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghinilaan ni Speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Tingnan mo yung statement niya, ako daw. Ibig sabihin hindi siya tiyak. Bintang niya lang din ito kay Speaker Martin Romualdez na siya daw ay nagpakalat nitong pulboronic video. Hindi siya mismo sigurado. Pero yung teorya niya, hindi siya tiyak dyan. Paano yan? Mapapahamak ka dito, attorney. Mismong hindi ikaw, sigurado. Na ikaw ang pinagbibintangan ni Speaker na nagpakalat nitong video. At ang tanong dyan, totoo bang hindi ikaw? Balita ko, ikaw Di ba? Ang nangyari dyan ka Coffee, sa event na yan dyan sa Canada, sa inyo nagmula yan Kayo yung unang naglabas ng video na yan. Kahit fake yung video na yan, sa inyo nang galing yan. Ngayon, deny na kayo, kanya-kanyang linis na kayo ngayon. Sige, yun daw po yung dahilan. Sige, pakinggan pa natin mga kasinungalingan niya dito. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi syempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit, no? Kahit anong gawin ko, talaga hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may Hoy, okay yan Kahit ano daw po gawin niya, hindi raw siya makalapit kay PBBM. Matalino si PBBM Siguro naamoy niya na si Harry Roque. May may dugong trader ito siguro. O mukhang balisaw-saw ito. Tawag niya dyan, tambaluslos ito. Siguro naamoy ni Presidente. Kasi feeling close ito no? Dikit-dikit siya dyan kay PBBM. Buti sa kanya na mismo nang galing yan. Hindi siya naging close kay PBBM dahil umiilag sa kanya. Very good, Mr. President. As early as the campaign period, naamoy mo na itong tunay na amoy ni Harry Roque. At buti na lang, hindi kayo naging close dahil kung sakali man, baka kung ano nang ginawa sa iyo ngayon yan. Buti na lang, maingat-ingat ang ating Presidente at hindi naging close dito kay Harry Roque. Feeling close kasi ito Tansya siya kapag bagong tao, no? Yun yung akin na-discover. Kaya nag-give up na rin ako. Sabi ko, di wag. Pero anyway, kaya po talaga sa mulat-mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ako bilang abogado na may kapangyarihan. Talaga ba? Pinupuruhan daw siya dahil hindi siya naging close sa Presidente? Hindi. Kasi nungalingan yan. Pinupuruhan siya dahil sa kung anong mga ginawa nilang bangag, ginawa nilang maisog rally, ginawa nilang mga aligasyon sa Presidente. At kung ano-ano pa, isama na natin dyan yung mga fake nilang videos. Halimbawa, itong Coke video na to. Itong allegedly, si PBBM daw ang gumagamit nitong Coke. Yan, kaya napupuruhan kayo dahil karma sa inyo yan sa pinaggagawa ninyo sa Presidente. Parang binabaliktad yung ang eksena ngayon. Pinupuruhan daw siya ngayon dahil hindi siya close sa Presidente. Hindi, ang dami-daming tao na hindi close sa Presidente. Pinuruhan ba? Hindi, dahil kayo masyado kayo gawa kayo ng gawa ng kung ano-ano mga aligasyon at gusto ninyong kontrolin si PBBM ngayon na hindi kayo makontrol, hindi nyo makontrol ang administrasyon na ito. Sige, ngayon, gawa kayo ng gawa at binabaliktad nyo pa ngayon ang storya at ang naratibo. Ang Kongreso mag-sign in contempt. Pero alam nyo ba kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulboronic video na hindi naman ako. No? Pangalawa, bakit nililink niya yung pulboronic video na to dito? Anong kinalaman niya sa Pogo? Mamaya sasabihin niya na dapat daw yung investigation related sa Pogo. Anong kinalaman dito ng pulboronic video? Bakit yan ang kanyang justification? Sinight and contempt siya. Sige, background tayo. Sinight and contempt siya dahil meron siyang unexplained wealth. May yaman siya na hindi maipaliwanag. At ang sabi niya, yung pag-angat ng yaman niya, kasi government official siya, ka-Coffee. Presidential spokesperson siya. Yung pag-angat ng yaman niya, ang sinasabi niya dahil sa pagbebenta ng kanilang lote dyan sa Parañaque. Yan ang sabi niya.
Hindi naman pwedeng boka ka lang ng boka dyan. Kailangan mong suportahan yan ng ebidensya. So yan ang hinihingi ng mga mambabatas. Ipakita mo sa amin yung katunayan na totoong nagbenta kayo ng lote para umangat yung iyong assets, yung iyong kayamanan. Kasi allegedly nga, ikaw ay konektado sa Pogo. Madali lang yan eh. Kung totoo talaga nagbenta kayo, ipakita mo yung proof na nagbenta ka talaga, edi tapos ang problema. Nangako pa siya na ibibigay niya, ipapasa niya yung mga dokumento na yan. O nasaan yung dokumento na yan? Bakit hindi niya maipasa? Number one, baka naman kasi hindi talaga nakapagbenta ng lote. Hindi nag-i-exist yung dokumento na yan at wala siyang maipasa. Diba? Yan yung malinaw na rason dyan. At kaya siya na-cite in contempt dyan dahil hindi niya ginawa itong kanyang commitment, itong kanyang promise na magpapasa siya ng dokumento na yan. Yan ang dahilan kung bakit siya cited in contempt. Hindi dahil pinagbibintangan siya ni Speaker Romualdez na siya ang nagpakalat nitong pulboronic video. Kine-question niya yung authority ng Congress, no? Pag sinabi natin Congress, hindi lang House of Representatives, pati ang Senado dyan. Kine-question niya yung authority ng Congress na mag-cite in contempt sa isang individual. Seryoso ko ba? Ang tagal na. O sige, sabihin nyo tradition yan. Practice yan, ka-coffee. Ang tagal nang ginagawa yan at may batayan ang Kongreso dyan kung bakit nila sinasite in contempt ang tao na nagsisinungaling. At meron sila mga provision dyan. Sana i-counter-attack niya yung provisions na yan, yung policies na yan ng Kongreso, kung bakit siya isinasite in contempt. Ano ibig sabihin yan? Kung tatanggalin mo yung kapangyarihan na yan, kahit sino na lang na resource person ang i-invite nila at magbigay ng mga kasinungalingan dyan, okay na lang yan, ganoon na lang yan. Idilantarang pambabastos na sa Kongreso yan, kung tatanggalin mo yung kapangyarihan niya, mag-cite in contempt. Tingnan mo itong tao na ito. Dahil hindi favorable sa kanya, gusto niya mawala yan, yung pagsa-cite in contempt. Walang authority na ngayon. Dahil hindi favorable sa kanya, ha? Ano yun? Kayo lang ang anak ng Diyos? Aba, matindi naman kayo dyan. Madali lang naman to eh. Edi tapos yan. Sabi nga ng mga mambabatas kung ikaw ay nakapagsasalita sa social media, kaya mo rin magsalita dyan sa Kongreso. Hindi yung paliwanag ka ng paliwanag sa Facebook, edi doon ka magpaliwanag sa Kongreso, edi ma-lift yung pagkakasite mo in contempt. O ngayon, nagtatago ka ngayon. Di ba? O saan siya nagtatago ngayon? Dito sa kanyang video, medyo maingay. Marami siyang kasama. O, saan to? Sa Davao? Sino ang pumoprotekta sa kanya? Sino ang nagkukubli sa kanya? Sino ang nagtatago dito kay Harry Roque? Ang Philippine National Police, CIDG, tumutulong na rin, hinahanap na rin itong si Roque. O sige ha, panindigan niya yan ha. Ganyan din nangyari kay Kibuloy nun eh. Hindi raw susuko ka-coffee si Kibuloy. O anong nangyari? Nung na-corner, sumuko. Tapos sasabihin nila, ultimate sacrifice daw yan. Itong si Harry Roque, hindi daw siya susuko until mailabas po ng Korte Suprema ang kautusan na ilabas daw po itong mga dokumento. Kasi ang condition sa kanya sa pagkaka-cite in contempt, malilift lang yung pagkaka-cite in contempt niya once na makapagpasa siya nitong mga hinihinging dokumento. Pero ang ginagawa ngayon ni Harry Roque, umapila siya sa Korte Suprema dahil ininterpret niya na mismo na itong order na ito ng Quad Committee illegal. Di ba? Kahit hindi naman siya dapat nag-i-interpret niyan. Pero pumunta na siya ng Korte Suprema at iniantay niya ang ruling kung pwede niya bang ipasa itong mga dokumento na to. Nako, kung ako sa Congress, bibilisan ko, papaspasan ko ang pag-aresto dito kay Roque. Total, binabastos na rin ka man kayo, bastusan na rin kayo dyan sa social media. Diba? Di puspusan nyo na, hulihin nyo na itong si Roque kung nasaan man ito nagtatago. In fact, nangangayayat na ito eh. Stress na rin ito ka-coffee. Karma is real ka-coffee. Kung napakasama mo, diba? Kung ano-ano pagsasabihin mo sa presidente, hindi mo na ginalang ang presidente, binastos mo na ang presidente, sinabihan mo ng bangag ang presidente, kung ano-ano pa, masisikmura mo ba? Dati hindi tayo ganito kay Roque. Pero after ng mga pinagagagawa niya kay PBBM, sumama na rin ang tingin natin sa taong ito. Dahil sila ang nagsimula. Actually, kinampanya pa nga natin ito eh. Sinuportahan pa natin ito during the elections eh. Dahil pinagtatanggol niya si PBBM eh. Pero nung hindi nabigyan ng posisyon, grabe naman bumira kay PBBM. Diba? Kung ano-ano nang pinagsasabing masasakit na salita sa First Family at kung ano-ano pa. Diba? Sinong gaganahan ipagtanggol itong tao na ito? Kung siya mismo ay magaling manira sa presidente na sinusuportahan natin. Diba? I hope na iintindihan niyo ako ka-coffee. Mga DDS na nakikinig sa atin. Ito pong reaction ko reaction doon sa mga nangyayari. Reactive lang tayo ka-coffee dito sa ginawa ni Harry Roque kay PBBM at karma is real. Yan, bumabalik na sa kanila yung mga kalokohan nila. Actually, kung babalikan mo pa si Harry Roque,
Tayo, nasa media tayo, nagmo-monitor tayo. Tingnan mo kung paano niya bastusin ang mga journalist nung panahon ni Digong, nung siya pa presidential spokesperson. Grabe niya bastusin ang mga journalist na nagtatanong sa kanya at hindi niya gusto yung tanong. Pinapahiya niya, live ka-coffee, on air, pinapahiya niya mga journalist na nagtatanong sa kanya. So ito, karma ito. In fact, siguro nga si Rappler, tuwan-tuwa ngayon sa nangyayari kay Roque dahil kina-karma na ito at yung mga pinahiya nitong journalist. At pilit niyang nililig yung dahilan daw kung bakit siya pinag-iinitan ng House of Representatives dahil dito sa Pulboronic video. Hindi ba dahil nakipag-usap ka kayo sa PAGCOR, hinagel mo itong problema ng Lucky South 99? Hindi ba dahil pinatira mo ang iyong executive assistant na all expenses paid sa iyong mga biyahe abroad, pinatira mo sa Pogo Hub at doon nakita yung mga bank details? Hindi ba nakita yung pangalan mo doon sa table of organization kung saan ikaw ay legal counsel? Ano pa? Hindi ba pinaupa mo o pinatira mo sa bahay mo dyan sa Tuba Benguet ang isang pugante mula sa China na allegedly mataas na opisyal ng Pogo? Ano to? Lahat circumstances lang yan? Lahat yan? Circumstances lang? Nagkataon lang? Ano yan? Ibig sabihin niya, nagkataon? Wala ka talagang participation sa lahat ng bagay na yan? Posibleng hindi pa nahahanap yung mga ebidensya dito. Posible naman yan. Kasi mahusay magtago itong si Harry Roque. Magaling na abogado decorated lawyer ito. Pero sa totoong buhay, abay, paano kung makasalanan pala talaga? Nagiging maka-Diyos na ito ka-coffee. Nagbabasa-basa na ito ng mga religious, nagbibigay na siya ng mga religious lines at ng kanyang pananampalataya na dinamay pa ka-coffee ang kanyang faith dito sa issue na to. So, towards the end of the video, meron siya mga sinasabi na about sa pagiging religious niya, etc., pagiging Christian niya. Ewan ko, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi niya. Ikaw ka-coffee, anong say mo dyan? Sige, comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo ha, medyo maulan po dito sa Pilipinas. Antabayanan natin itong pagsuko, pero hindi raw susuko. O update natin dito sa kaso na ito ni Harry Roque. Paalam po sa inyo. Bye-bye!